Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So bago po ang lahat, katulad na aking ginagawa is gusto ko po muna magpasalamat sa mga supporters, subscribers, viewers dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. At thank you Lord dahil andito na naman tayo ngayon. Magbibigay po ako ng aking reaksyon, sariling opinion dito po sa naging upload nila Ka-Business Official. Regarding sa after nung prank kay Bornok, pinaliwanag niya ang saklaw or ang hanggang saan ba ang maaabot or ano ba yung kahulugan ng pagiging isang kagwang. So, ganun nga po. So, bago ang lahat, supportahan po natin Ka-Business Official, Papa Dins TV, the Ka-Business Family channel nila, and also si Thinking Buddy na editor po ng Ka-Business Official. At isasabay ko na rin po, naglalambing din po ako sa inyo, supportahan nyo rin po ang aking pinsan. Ang kanyang YouTube channel is Walls Traditions. Ilalagay ko po dito mamaya. At saka yung sa husband po niya, Above Average. So itong Above Average po is more on sa gym. Kasi mahilig sa gym yung asawa ng aking pinsan. So ilalagay ko po yung kanilang YouTube channel mamaya dito. So yun nga po. So tungkol dito sa pagpapaliwanag ni Ka-Business about dito sa kung hanggang saan ang coverage ng pagiging isang kagwang. Kasi nga bago pa to si Bornok at saka para na rin daw doon sa pangkalahatan ng mga bago, maintindihan nila kung ano yung ibig sabihin ng kagwang. So, ang kagwang po kasi ayon sa ni Ka-Business, ito ay dati pa sinabi niya ito ay katuwang sa kawang gawa. At hindi lang pagiging katuwang sa kawang gawa, hanggang doon lang, hindi po. So, ipinaliwanag po dito ni Ka-Business kung ano yung hanggang saan na ang abot kamay nila dito sa pagiging isang kagwang. So malinaw po, sinabi nila rito na once nakagwang ka na, sakop na ang asawa, mga anak, suporta. So parang ang dating nito is may insurance ka na. Pag isa kang kagwang, insured na ang family mo sa Ka-Business. Kasi ganun yung dating eh. Kasi imagine pag may problema sa financial, sa health problem, nandiyan ang Ka-Business Official na tutulong sa pamilya ng isang miyembro ng kagwang. O diba, sana all. Sana all. Sa inyo sabi ni Mrs. Ka-Business, sana all. Kasi yung pag-aaral, yun, nilinaw din ni Ka-Business, diba, sinabi niya na yung bata na nandoon, yung anak nila Nika at saka ni si Enzo. So, makakapag-aral na yun hanggang sa college. Suportado na ng Ka-Business Official hanggat nandiyan sila. So, pag nawala na sila dyan, sayang yung opportunity, sayang yung benefits na makukuha nila sa kagwang member, di ba? So, walang may ganun. Sa Ka-Business lang. Sana all talaga. So, kung nyo sasayangin yun, imagine nyo na, wala na kayong iintindihin para sa future ng mga anak ninyo. Swerte ni Kuya Bornok kasi ang dami niyang anak. Kuya, yung mga anak mo insured na. Meron na silang future. Basta huwag lang kayong bibitaw sa Ka-Business Official. Pag kayo bumitaw, di wala na rin. So, yung sinasabi nyo hanggang dulo, sana nga hanggang dulo yun. Para maging maganda rin yung kinabukasan ng magiging anak ninyo. At saka pag-pray lang natin sila Ka-Business, Mr. and Mrs. Ka-Business na maging okay ang kanilang kalusugan. Buong pamilya nila walang maging problema na magiging seryoso para masaya lahat, di ba? So, ingatan nyo ang inyong titulo as kagwang, kayong lahat, Intoy, Bay Papaya, sila, si Kuya Buknoy, Bornok, sino pa ba? Si Bugi wala namang asawa eh. Pero syempre, magkakaroon din si Bugi ng kanyang asawa, magkakapamilya din yan. So, maraming salamat po Ka-Business dahil naliwanagan po kami kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang kagwang. Talagang maraming naiinggit. Dahil nga,
safe na sila, lalo na yung mga kinabukasan ng mga magiging anak nila. Tsaka kung may magkakasakit, nandiyan kayo nakaalalay. Napakaswerte nila. So, kayo yung insurance ng mga kagwang. So, yun lang po. So, nilinaw naman ng ka-business at saka naipaliwanag naman yan lahat. At patungkol pala dito sa katanungan kung itutuloy pa ba yung prank. So, tuloy pa rin. Basta kinakailangan ng pagkakataon, depende sa sitwasyon. So, hindi mawawala yung prank sa buhay kasi karugtong yung karugtong yung ng pang-araw-araw natin yung may kasiyahan, basta yung may mapaprank. So, hindi talaga mawawala yan kahit ano pa yung mangyari. Nandyan lang yan. So, ano na lang tayo, maging malawak ang ating pangunawa mga ka-business. No? Basta yun, may natutunan tayo na hindi tayo pwedeng mag-judge agad sa isang tingin lang. So, antayin natin yung mga susunod pang pangyayari. Huwag tayo masyadong excited na pagdating sa huli, magsisisi rin pala tayo. Na mali pala yung ating naging kaisipan tungkol dun sa mga nangyayari. So, good luck, Burnok. Ayan ka na. Congratulations. Love your work, kayong lahat. Okay? So, maraming salamat po muli, ka-business. Suportahan po natin sila mga kababayan. At tuloy ang buhay. Pagpasalamat natin lagi sa ating Panginoon ang ano man ang nangyayari sa atin. Maging may karamdaman man o wala, magpasalamat tayo sa Diyos dahil nandito pa rin tayo humihinga, lalo na sa pagising natin sa isang bagong umaga. So maraming salamat po, gabay ng ating Panginoon at patnubay ang ating hilingin sa pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po.